Narito ang kwentong ating tatalakayin ngayon. Isang nakakagulat at nakakaantig na salaysay tungkol sa isang babaeng mula sa malamig na bansa ng Estonia na gumawa ng isang malaking desisyon na tuluyang babago sa takbo ng kanyang buhay. Ang kwento kung paano unti-unting natunaw ang yelo sa kanyang puso dahil sa isang hindi inaasahang pagkikita ay tiyak na magbibigay ng mainit na liwanag sa inyong mga puso. At ngayon, simulan na natin ang kwento sa magandang bansa ng Estonia na nakaharap sa dagat Baltiko. Sa kabisera nitong Tallinn, nagtatrabaho si Marta Rebane sa isang bangko sa sentro ng lungsod. Gaya ng dati, isa na namang abalang araw ang kanyang hinaharap. Sa edad na 32, si Marta ay isang middle-level manager na kailangang dumaan sa 12-dosenang loan approvals at client consultations araw-araw. Ang kanyang bawat araw ay meticulously planned hanggang sa huling minuto at anumang hindi inaasahang pangyayari ay mahigpit na iniiwasan. Ito ang larawan ng isang perpektong planadong buhay. Kung ilalarawan si Marta sa isang salita, ito ay perfeksyonista. Mula pagkabata, malakas na ang kanyang sense of responsibility. Maagang pumanaw ang kanyang ama. Kaya lumaki siyang nag-aalaga sa kanyang sakiting ina at sa nakababatang kapatid na si Anna. Dahil sa karanasang ito, ang kaligtasan at katatagan ang naging pinakamahalagang prioridad sa kanyang buhay. Para sa kanya, ang mga hindi tiyak na emosyon tulad ng pag-ibig at romansa ay mga luho lamang sa buhay. Maging ang pag-aasawa ay dapat isang desisyon na ginawa upang masiguro ang katatagan sa pinansyal. Ang kanyang umaga ay palaging nagsisimula sa parehong oras. Gigising siya ng alas 6 ng umaga para sa 30 minutong pag-jogging. Pagkatapos, ihahanda niya ang isang masustansyang almusal para sa kanyang ina at isang simpleng toast at kape para sa sarili. Ang kanyang mga pagkain ay tila isang eksperimento sa agham na may eksaktong sukat at kalkulasyon. Ang oras bago pumasok sa trabaho ay inilalaan niya sa pag-check ng balitang pang-ekonomiya at muling pag-review ng kanyang schedule para sa araw na iyon. Walang puwang para sa pagkakamali sa kanyang plano. Sa trabaho, kilala si Marta bilang Iron Lady. Palagi siyang kalmado. Halos hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Hinahangaan siya ng kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang kakayahan. Ngunit kasabay nito, medyo kinatatakutan din nila siya dahil sa kanyang tila hindi maabot na aura. Ngunit ito ay isang baluti na kanyang isinuot upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Upang mabuhay sa isang mundong hindi matatag, kailangan niyang maging lohikal at hindi magpadala sa emosyon. Ito ang mahigpit na patakarang ipinataw niya sa kanyang sarili. Ang tanging sandali ng kapayapaan para sa kanya ay ang paglalakad pa uwi sa magagandang cobblestone na kalye ng Tallinn pagkatapos ng trabaho. Ang tanawin ng dapit hapon na nagkukulay kahel sa mga makasaysayang gusali ay bahagyang nagpapagaan sa kanyang naninigas na puso. Pag-uwi, susuriin niya ang kalusugan ng kanyang ina, maghahanda ng hapunan at hihintayin ang tawag mula sa kanyang kapatid na si Anna na nag-aaral sa Pilipinas. Si Anna ay kabaligtaran ni Marta. Malaya, puno ng kuryosidad, pinili niyang lisanin ang ligtas na mundong binuo ni Marta at mamuhay sa malayong lupain ng Pilipinas. Hindi maintindihan ni Marta ang desisyon ng kapatid, ngunit para sa kanya, si Anna ay isang mahalagang bahagi ng pamilya na kailangan niyang protektahan. Kaya naman, hindi maaaring palampasin ang kanilang araw-araw na pag-uusap. Ang kaalamang ligtas ng kanyang kapatid, ang isa sa mga mahahalagang bagay na nagpapanatili ng kapayapaan sa isip ni Marta. Nang araw na iyon, pauwi na si Marta. Tinatapos ang isa na namang perpektong araw. Ngunit hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang oras, isang tawag sa telepono ang yayanig sa perpekto at tahimik na mundong matagal niyang binuo. Ito ang pambungad na himig ng tadhana na magsisimula sa ikalawang kabanata ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, matapos magligpit ng pinagkainan, naupo si Marta sa sopa nang biglang umilaw ang screen ng kanyang smartphone, hudyat ng isang video call. Ang pangalan ng kanyang kapatid na si Anna ang lumitaw sa screen. Bahagyang ngumiti si Marta at sinagot ang tawag. Anna, kumusta ka? Gabi na riyan, di ba? Sa kabilang panig ng screen, isang masayang-masayang Anna ang kumakaway, nakangiti ng malapad. Sa likod niya ay tanaw ang maningning na city lights ng Maynila. Ate, okay lang ako. May gusto lang akong sabihin. Ang boses ni Anna ay puno ng sigla at ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Gumaan ang loob ni Marta nang makitang maayos ang kapatid. Ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng bahagyang kaba sa sobrang kasiglahan nito. Ano yun? May maganda bang nangyari?
Huminga muna ng malalim si Ana. At saka, na parang isang batang sabik na sabik, nagsalita na may kumikinang na mga mata. Ate, ikakasal na ako. Nang marinig iyon ni Marta, para bang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Kasal? Kanino? Kailan pa? Ang daming tanong na biglang pumasok sa kanyang isip at hindi siya makapagsalita. Anong sabi mo? Kasal? Ang boses ni Marta ay naging mahina at nanginginig na ikinagulat maging ng kanyang sarili. Hindi napansin ni Ana ang pagkabigla ng kapatid at nagpatuloy sa pagsasalita. Oo, ang pangalan niya ay Paulo. Napakabait niya ate at napakamaalaga. Dito kami nagkakilala sa Pilipinas at halos 1 taon na rin kami. 1 taon na. Ang katotohanan iyon ay ang pangalawang dagok para kay Marta. Ibig sabihin, sa loob ng 1 taon, wala siyang kaalam-alam sa isang napakahalagang bahagi ng buhay ng kanyang kapatid. Ana, seryoso ka ba? Alam mo ba kung gaano kahirap ang cross-cultural marriage? Unti-unting lumakas ang boses ni Marta. Naalala niya ang kanyang katrabahong si Elena na ikinasal sa isang Aleman at lumipat doon. Pagkatapos ng ilang taon, bumalik si Elena sa Estonia. Pagod na pagod sa pisikal at emosyonal na paraan dahil sa hirap sa wika at kultura. Ang maputlang mukha ni Elena noon ay nagtanim ng malalim na pagdududa sa puso ni Marta tungkol sa mga kasal na may ibang lahi. Lalo na at isang Pilipino ang pakakasalan niya. Ang imahe ni Marta sa Pilipinas ay isang lugar na may maluwag na kultura, kung saan mas nangingibabaw ang pamilya kaysa sa individual at kung saan ang mga desisyon ay madalas na nakabase sa emosyon. Kumbinsido siyang hindi magiging masaya ang kanyang malayang kapatid sa ganoong kapaligiran. Gaano mo ba kakilala ang Pilipinas para gumawa ng ganyang desisyon? Baka mayroon pa rin silang kultura ng bahala na kung saan hindi planado ang lahat. Emosyonal na sigaw ni Marta. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ana at matatag siyang sumagot. Ate, ikaw, ano bang alam mo sa Pilipinas? Huwag mong husgahan ng mga bagay-bagay base sa prejudice mo. Hindi ganoon si Paulo. Ang kanilang pag-uusap ay tuluyan ng hindi nagkaintindihan at lalong lumala ang tensyon. Nag-aalala si Marta para sa kapatid, habang si Ana naman ay nasasaktan dahil hindi pinaniniwalaan ang kanyang desisyon. Hindi na nagkatagpo ang kanilang mga salita. Bahala ka na nga, hindi mo rin naman maiintindihan. Iyon ang huling sigaw ni Ana bago biglang pinatay ang video call. Naiwan si Marta na tulala, nakatingin sa biglang umitim na screen ng gabing iyon. Hindi nakatulog si Marta sa kadiliman ng kanyang silid. Samut-saring negatibong pag-iisip ang bumabagabag sa kanya. Naloko kaya ang kapatid ko? Mahihirapan kaya siya sa pagkakaiba ng kultura? Mag-isa kaya siyang magdurusa sa malayong lugar na iyon? Walang katapusan ang kanyang mga alalahanin na lalong nagpapasikip sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, ibinalita ni Marta sa kanyang ina ang nangyari. Nagulat din ang ina, ngunit mas kalmado ang reaksyon nito kumpara kay Marta. Kung saan masaya ang anak ko, iyon lang ang sinabi nito. Na lalong ikinainis ni Marta. Walang nakakaintindi sa kabigatan ng sitwasyon. Ako lang ang dapat magligtas kay Ana mula sa maling landas na ito. Sa loob ni Marta, isang tahimik na determinasyon ang unti-unting lumalakas na parang isang paparating na bagyo. Ito ang tunog ng unang malaking unos na babayo sa kanyang maayos at planadong buhay. Ang mga sumunod na araw matapos ang tawag ni Ana ay parang paglalakad sa gitna ng makapal na hamog. Perpekto pa rin niyang ginagawa ang kanyang trabaho. Ngunit ang isip niya ay puno ng mga alalahanin para kay Ana at hindi siya makapag-concentrate. Nagsimula siyang mag-research sa internet gamit ang mga keyword tulad ng cross-cultural marriage in the Philippines at experiences of foreign women married to Filipino men. Ngunit ang mga lumalabas na resulta ay pawang mga impormasyong pangturista o mga kwento tungkol sa magagandang kultura, mga mababaw na detalye. O kaya naman ay mga perpektong success stories na mahirap paniwalaan. Hirap siyang makahanap ng mga totoong karanasan ng mga dayuhang naninirahan sa Pilipinas. Sa halip, habang dumarami ang impormasyon, lalo lang naging malinaw ang mga kakaibang patakaran ng lipunang Pilipino tulad ng pakikisama at ang malapit na ugnayan ng pamilya na lalong nagpalala sa pangamba ni Marta. Imposibleng kayanin ni Ana ang ganitong lipunan. Lalong tumibay ang kanyang prejudice. Ang kanyang ina ay palaging sinasabi na pagkatiwalaan natin si Ana. At hindi nito naiintindihan ang agam-agam ni Marta. Kapag sinubukan niyang kausapin ang mga katrabaho, ang sagot lang nila ay pag-ibig yan. Personal na desisyon niya yan.
Tila lahat ay iniisip na sobra lang siyang mag-alala. Wala na akong ibang maaasahan. Kailangan kong pumunta roon. Isang gabi, habang nakatanaw sa lungsod ng talin mula sa bintana ng kanyang silid, buo na ang desisyon ni Marta. Pupunta siya mismo sa Pilipinas para makita ang katotohanan. Kikilalanin niya ang lalaking nagngangalang Paulo at susuriin kung ang Pilipinas ba ay isang karapat-dapat na lugar para kay Ana. Para sa isang taong palaging pinipili ang ligtas na landas, ito ang unang malaking pakikipagsapalaran sa kanyang buhay. Ngunit ang matinding pagnanais na protektahan ng kanyang kapatid ay mas matimbang kaysa sa takot sa hindi kilala. Mabilis ang naging kilos ni Marta matapos magdesisyon. Agad siyang humingi ng 2 linggong emergency leave sa bangko. Nagulat ang kanyang boss sa biglaang request. Ngunit dahil alam nitong si Marta ay isang masipag na empleyado na bihirang lumiban, pinayagan siya nito. Gayunpaman, ang paghahanda para sa biyahe sa Pilipinas ay mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Pagbook ng flight, pagreserba ng hotel, at higit sa lahat, ang pag-unawa sa mga kailangan para makapasok sa bansa. Bahagyang kumunot ang noo ni Marta sa mga hindi inaasahang problema. Ngunit hindi natinag ang kanyang desisyon. Sa katunayan, habang naghahanda, lalo pa siyang nagsaliksik tungkol sa Pilipinas at lalo lamang lumaki ang kanyang mga alalahanin. 3 araw bago ang kanyang pag-alis, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang nanikip ang dibdib ng kanyang ina at ito ay nawalan ng malay. Nanlamig si Marta sa takot habang tumatawag ng ambulansya at nagmamadaling pumunta sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi naman kritikal ang kondisyon, ngunit may nakitang problema sa puso nito at kailangan itong manatili sa ospital ng ilang araw para sa mga pagsusuri. Sa silid ng ospital, hinawakan ng ina ang kamay ni Marta at marahang nagsalita. Marta, anak, palagi kang nabuhay para sa amin. Naluha si Marta sa sinabi ng ina. Ngayon, subukan mo namang gawin ang isang bagay para sa sarili mo. Hindi lang para kay Ana, kundi para makita mo mismo ang mundo. Naiintindihan ng ina na isinakripisyo ni Marta ang sariling buhay para sa pamilya. Ang pagtigil sa pag-aaral sa kolehiyo para magtrabaho. Ang kawalan ng interes sa pag-ibig kahit nalampas na siya sa edad na 30 lahat ay para sa pamilya. Inay, okay lang po bang pumunta ako sa Pilipinas? Nag-aalala po talaga ako para kay Ana. Takot na tanong ni Marta. Ngumiti ang ina at marahang tumango. Pumunta ka na. Baka may bago ka ring matuklasan para sa sarili mo. Dahil sa mga salita ng ina, tuluyan nang naging buo ang loob ni Marta. Sa araw ng kanyang pag-alis, habang sumasakay sa eroplano mula Tallinn Airport patungong Maynila, ang puso ni Marta ay puno ng pinaghalong pag-asa at pangamba. Sa mahigit 10 oras na biyahe, hindi siya tumigil sa pag-iisip. Tama ba ang desisyon ni Ana? Masyado ba akong mapanghimasok? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan habang lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap. Sa eroplano, binuklat niya ang isang maliit na aklat ng mga pangunahing pariralang Filipino. Paulit-ulit na binibigkas ang, "Magandang araw, salamat po, at pasensya na." Isang Pilipinong businessman na nakaupo sa tabi niya ang magiliw na nagturo sa kanya ng tamang pagbigkas. "Unang beses niyo po ba sa Pilipinas?" Tanong ng lalaki sa matatas na Ingles. Sumagot ng tapat si Marta. "Opo, para bisitahin ang kapatid ko." Ikinuwento ng lalaki ang tungkol sa maginhawang sistema ng transportasyon at mga lugar na madaling puntahan ng mga dayuhan, ngunit hindi ito gaanong pinansin ni Marta. Ang gusto niyang malaman ay ang buhay sa Pilipinas, hindi bilang isang turista, kundi bilang isang residente. Nang magsimulang bumaba ang eroplano at matanaw na niya ang malawak na kalakhang Maynila mula sa bintana, mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Hindi ito isang bakasyon. Isa itong laban para sa kinabukasan ng aking kapatid. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa hindi pa kilalang lupaing kanyang haharapin. Paglapag ni Marta sa Ninoy Aquino International Airport, agad siyang nabigla sa laki at modernong kaayusan nito. Hindi ito maikukumpara sa maliit na airport ng Estonia. Bagamat napakalaki, ang mga signage ay maayos at organisado. At ang mga tao ay gumagalaw ng tahimik at may disiplina, na parang may sinusunod na invisible na linya. Ang tanawing ito, sa mabuti at masamang paraan, ay nagpatibay sa kanyang imahe ng Pilipinas bilang isang bansang masunurin sa patakaran. Habang nakapila sa immigration, pinagmasdan ni Marta ang paligid. Mga tao mula sa iba't ibang bansa ang tahimik na nakapila. At ang mga staff ng airport ay napakagalang, yumuyuko pa habang mahusay na ginagampanan ng kanilang trabaho.
Ibang-iba ito sa inaasahan niyang magulo at maingay na kapaligiran sa Asia. Isa itong tahimik at malinis na espasyo. Kahit na humanga siya sa perpektong kaayusan, nakaramdam din siya ng bahagyang pagkasakal. Ang proseso ng pagbili ng beep card at pagsakay sa tren papunta sa lungsod ay naging napakadali. Maraming mga sign na nakasulat sa Ingles at kapag may nakikitang dayuhang mukhang nalilito, agad na lumalapit ang mga staff para tumulong. Gayunpaman, para kay Martha, kahit ang kabaitan na ito ay tila nakaprogram at walang personal na emosyon. Sa loob ng tren, halos lahat ng pasahero ay nakatutok sa kanilang mga smartphone o tahimik na nagbabasa ng libro. Walang sinumang nagsasalita ng malakas. At ang buong bagon ay nababalot sa hindi kapani-paniwalang katahimikan. Mas payapa ito kaysa sa inaasahan ni Martha, ngunit ang katahimikang ito ang lalong nagdulot ng kaba sa kanya. Tila lahat ay walang pakialam sa isa't isa, nakakulong sa kanilang sariling mundo. Nakarating siya sa hotel sa poblasyon Makati na inayos ni Ana. Matapos ilapag ang kanyang mga gamit, agad niyang tinawagan ng kapatid. Nandito na ako sa Pilipinas. Sa kabilang linya, narinig niya ang gulat sa boses ni Ana. Ate, bakit bigla kang nandito? Kailangan nating mag-usap. Magkita tayo bukas. Ang boses ni Martha ay matigas at walang puwang para sa pagtanggi. Nang gabing iyon, tinanaw ni Martha ang tanawin ng Makati mula sa bintana ng kanyang hotel. Ang libu-libong ilaw na bumubuo sa city skyline ay tunay na maganda. Ngunit hindi niya maisip kung anong mga damdamin at buhay ang itinatago sa ilalim ng bawat isa sa mga ilaw na iyon. Ang kanyang unang impresyon ng isang modernong at ligtas na lungsod ay unti-unting nagbabago, ngunit ang pagdududa niya sa biglaang pagpapakasal ni Ana ay hindi pa rin nawawala. Kinaumagahan, dumating si Martha ng mas maaga sa napag-usapang coffee shop. Ang mga kalye ng poblasyon ay puno ng buhay. May mga vintage shops, maliliit na kainan, at mga kabataang nakasuot ng mga kakaibang damit. Isang masiglang tanawin na malayong malayo sa kalmadong kapaligiran ng kanyang bayang Tallinn. Nang dumating si Ana, ilang minuto matapos ang kanilang usapan, napahinto sa paghinga si Martha. Tumataba ng bahagya ang kanyang kapatid at higit sa lahat, kitang-kita ang pagbabago sa kanyang aura. Ana, nang tawagin siya ni Martha, umupo si Ana na may bahagyang pagkailang sa mukha. Ate, dumating ka nga talaga? Bakit hindi ka man lang nagsabi? Tinitigan ni Martha nang maigi ang kapatid. Maitinatago siya. Ang kutob na iyon ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. May kakaiba sa'yo, pati ang mukha mo. Bago pa matapos ni Martha ang sasabihin, napabuntong hininga si Ana. Ate, may kailangan akong sabihin sa'yo. Nanginginig ang boses ni Ana. Nakaramdam si Martha ng masamang premonisyon at napasandal siya pasulong. Ano yun? Sabihin mo na. Nakatungo si Ana at mahinang nagsalita. Buntis ako. Nang marinig ang salitang iyon, para bang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Sandaling hindi nakapagsalita si Martha. Nagblanko ang kanyang isip. At isang bagyo ng iba't ibang emosyon ang nagwala sa loob niya. Ano ka mo? Buntis? Tumango si Ana at nagpatuloy. Malapit ang mag-3 buwan. Kaya kami nagmamadaling magpakasal. Ang mukha ni Martha ay unti-unting nanigas. Ito ang sandali kung saan ang lahat ng piraso ng kanyang mga pagdududa ay nabuo sa pinakamasamang paraan. Ang kasal na ito ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa responsibilidad. Ana, nababaliw ka na ba? Magpapakasal ka dahil nabuntis ka? Nasaan ang pagmamahal doon? Nasaan ang puso? Lumakas ang boses ni Martha at napatingin sa kanila ang ibang mga customer. Ngunit wala siyang pakialam. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit at pagkadismaya. Sa magulo at malaking syudad na ito, gagawin ng kanyang kapatid ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Kumbinsido si Martha rito. Ate, hindi mo maiintindihan. Pakiusap ni Ana. May mga luha sa kanyang mga mata. Mabuting tao talaga si Paulo. Nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko, natuwa pa siya. Inihahanda niya ang lahat para sa akin at sa magiging anak namin. Ngunit hindi matanggap ni Martha ang mga salitang iyon. Baka dahil lang yan sa responsibilidad. Baka hindi tunay na pag-ibig, kundi obligasyon lang ang nararamdaman niya. Hindi na talaga sila magkaintindihan. Sinusubukang ipaliwanag ni Ana kung gaano kabait si Paulo, habang iginigiit naman ni Martha kung gaano kapanganib ang isang minadaling kasal dahil sa pagbubuntis. Ang kanilang pagmamalasakit sa isa't isa ang lalong naglalayo sa kanila. Pakiusap ate, kahit isang beses lang,
Makipagkita ka kay Paulo. Sigurado akong maiintindihan mo kapag nakilala mo na siya. Dahil sa umiiyak na pakiusap ng kapatid, bahagyang humupa ang apoy ng galit sa puso ni Marta. Anong klaseng tao kaya itong pinagkakatiwalaan ng husto ng kapatid ko? Sige, makikipagkita ako sa lalaking yan. Pero kapag hindi ako nakumbinsi, uuwi ka sa Estonia kasama ko. Nang hapong iyon, dinala ni Ana si Marta sa isang architectural design firm sa sentro ng lungsod. Doon, ipinakilala sa kanya ang lalaking nagngangalang Paulo na medyo naiiba sa kanyang inaasahan. Sa edad na 29, si Paulo ay hindi magarbo, ngunit mayroon siyang kalmadong kilos at tapat na mga mata. Sa isang tahimik na coffee shop, umupo silang tatlo na magkakaharap. Medyo kinakabahan si Paulo, ngunit tapat at magalang niyang ikinuwento ang lahat mula sa kung paano sila nagkakilala ni Ana hanggang sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Nung una po, syempre nagulat ako. Pero higit po sa gulat, masaya po ako na sa wakas, makakasama ko na si Ana sa pagbuo ng aming kinabukasan. Ang mga salita niya ay tila walang halong pagkukunwari at puno ng katapatan. Ngunit si Marta ay may pagdududa pa rin. Nagtanong siya ng direkta, kung hindi nabuntis si Ana, iisipin mo pa rin bang pakasalan siya? Sandaling nag-isip si Paulo, pagkatapos ay sumagot ng may buong kumpiyansa. Opo, sa totoo lang po, may plano na ako para mag-propose. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ay nagpabilis lang po ng kaunti sa plano. Sabi niya, kinuha niya ang kanyang smartphone at ipinakita kay Marta. Nandoon ang larawan ng isang engagement ring, kasama ang isang detalyadong tala ng kanyang plano sa pag-propose. Medyo nagulat si Marta. Ngunit hindi pa rin niya lubusang mabuksan ang kanyang puso. Hindi magiging madali ang buhay sa Pilipinas, kasama ang isang asawang dayuhan at isang anak. Sa matalas na puna ni Marta, maingat na pinili ni Paulo ang kanyang mga salita. Tama po kayo, hindi po ito magiging madali at handa po kami para dyan. Pero ang mga magulang ko po ay buong puso siyang tinatanggap at mayroon din po akong mga katrabaho na may asawang dayuhan, kaya marami po akong mapagtatanungan. Habang pinakikinggan ang kalmadong paliwanag ni Paulo, unti-unting lumambot ang puso ni Marta. Ngunit ang kanyang mga alalahanin tungkol sa pagkakaiba ng kultura at wika ay malaki pa rin. Kinabukasan, isinama ni Ana si Marta sa bahay ng mga magulang ni Paulo sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Ang bahay, na may disenyo ng tradisyonal na arkitekturang Pilipino, ay may kaaya-ayang itsura. Kinakabahan si Marta. Ang kanyang pag-iingat sa tradisyonal na pamilyang Pilipino ay malalim pa ring nakaugat sa kanya. Sa pinto, sinalubong sila ng ina ni Paulo, isang babae na nasa early 60s, nakasuot ng isang eleganteng bestida na may mas mainit na ngiti kaysa sa inaasahan ni Marta. Ikaw pala ang ate ni Ana. Tuloy kayo, Hija. Ngunit nagduda si Marta na ang mainit na pagtanggap na ito ay isang uri ng pakitang tao lamang, isang maskara para itago ang tunay na nararamdaman. Habang kumakain, nagsimulang magtanong si Marta ng prangka. Marahil ay mahihirapan si Ana na masanay sa kulturang Pilipino. Paano ninyo siya balak tulungan? Nagulat sandali ang ina ni Paulo sa tanong, ngunit agad ding ngumiti. Nung una, nag-alala rin kami, pero si Ana ay napakasigla at palakaibigan. Ngayon nga, magkasama na kaming namamalengke at tinuturuan ko na siyang magluto ng tinola. Para kay Marta, ang sagot na ito ay tila mababaw pa rin. Mas lalo pa siyang nagtanong, magpapakasal si Ana ng buntis na siya. Wala bang masamang tingin mula sa mga tao sa paligid? Sa matalas na tanong ni Marta, ang ama ni Paulo, na kanina patahimik na nakikinig, ay nagsalita. Siyempre, hindi natin masasabing walang ganoong mga tingin, pero para sa aming pamilya, ang pinakamahalaga ay hindi ang sasabihin ng ibang tao, kundi ang kaligayahan ng mga anak namin. May bigat at katatagan ng isang ama ang kanyang mga salita. Hindi ito ang malamig na pag-aalala sa reputasyon na inaasahan ni Marta. Nang umalis sila sa bahay ni na Paulo, gulong-gulo ang isip ni Marta. Si Paulo at ang kanyang mga magulang ay mas maalalahanin at mas mabait kaysa sa kanyang inaakala. Nagsisimula na niyang maramdaman na ang pagmamahal na ipinapakita nila kay Ana ay hindi peke. Ngunit mayroon pa ring hindi siya maintindihan. May malaking agwat sa pagitan ng mga paniniwalang matagal na niyang pinanghahawakan at ng realidad na nakikita niya. Nang gabing iyon, mag-isa niyang tinanaw ang mga ilaw ng Maynila habang paulit-ulit na tinatanong ang sarili. Ang desisyon ng kanyang kapatid, ang binatang si Paulo, at ang pamilya nito dapat ba niyang tanggapin o dapat pa rin siyang tumutol?
Ang puso ni Marta ay naguguluhan sa pagitan ng dalawang damdamin. Para linawin ang kanyang magulong isipan, lumabas siya ng hotel ng gabing iyon para maglakad-lakad sa gabi ng Maynila. Sumakay siya ng tren ng walang tiyak na patutunguhan at bumaba sa istasyon ng Taft Avenue kung saan maraming tao ang bumababa. Paglabas niya ng istasyon, natigilan siya. Hindi ito isang istasyon, kundi isang napakalaking lungsod sa loob ng isang gusali. Ang mga linya ng MRT at LRT ay magulo. Ang mga makukulay na karatula ay nagkalat kung saan-saan at ang mga tao ay walang tigil na dumadaloy na parang isang ilog. Sa dami ng impormasyon na tao, tuluyan siyang nawala. Paano ako babalik sa hotel? Anong tren ang dapat kong sakyan? Sinubukan niyang buksan ang mapa sa kanyang telepono, ngunit mahina ang signal sa ilalim ng istasyon at hindi nito matukoy ang kanyang eksaktong lokasyon. Tumingin siya sa mga mapa sa pader, ngunit lalo lang siyang nahilo sa pagiging komplikado nito. Ang mga tao sa paligid ay nagmamadali patungo sa kani-kanilang mga destinasyon at nag-atubili siyang humingi ng tulong. Unti-unti, ang puso ni Marta ay napuno ng pagkataranta at pangamba. Sa malaking maze na ito, ligama rin nag-iisa ako. Sa bansang ito kung saan hindi ko alam ang wika, baka walang tumulong sa akin. Ang takot na iyon ay unti-unting nag-alis ng kanyang kakayahang mag-isip ng malinaw. Habang malapit na siyang magpanik, sumandal siya sa isang pader at napaupo. At doon nangyari. Miss, okay lang po kayo? Isang kalmado at mahinahong boses ang narinig niya mula sa itaas. Pagtingala niya, nakita niya ang isang batang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis, nakatingin sa kanya na may pag-aalala. Naliligaw po ba kayo? Tanong niya sa matatas na Ingles. Ang kanyang boses at ang mahinahong aura nito ay nagdulot ng biglaang paggaan sa naninikip na dibdib ni Marta. Opo, gusto kong bumalik sa poblasyon, pero hindi ko alam kung anong tren ang sasakyan. Sagot ni Marta sa mahinang boses. Ngumiti ang pulis. Magulo po talaga ang istasyon ng Taft, lalo na para sa mga dayuhan. Samahan ko po kayo. Dinala siya ng pulis sa isang kalapit na Police Community Precinct. Ang PCP ay isang maliit na istasyon ng pulisya na karaniwan sa mga lungsod sa Pilipinas. Nagsisilbing bantay sa kaligtasan ng komunidad. Ang pagkakaroon nito ay isang bagong kaalaman para kay Marta. Sa loob ng PCP, binigyan siya ng isang basong mainit na tubig. Ang init nito ay unti-unting kumalat sa kanyang nanlalamig na puso at katawan. Ako po si Marco. Pagpapakilala niya. Dito po ako sa malapit na PCP na katalaga. Ang pangalan sa kanyang name tag ay Marco. Tila magkasing edad lang sila ni Marta. Kamakailan lang po, may mga insidente ng krimen na ang target ay mga turistang naliligaw dito sa estasyon, kaya mag-ingat po kayo kapag mag-isa. Ang mabait na salita ni Marco ay nagbigay ng kapanatagan kay Marta. Habang kausap siya, unti-unting nawawala ang pakiramdam ng pag-iisa na nararamdaman niya mula nang dumating sa Maynila. Bakit po pala kayo napunta sa Pilipinas? Tanong ni Marco. Nag-atubili sandali si Marta, ngunit nagpasya siyang maging tapat. Ang kapatid ko po kasi ay magpapakasal sa isang Pilipino. Nandito ako para siguraduhin. Nang marinig iyon, bahagyang nagulat si Marco, ngunit agad ding tumango na parang naiintindihan. Ganoon po ba? Siyempre po, bilang ate, mag-aalala po talaga kayo. Pero marami rin pong mabubuting lalaki sa Pilipinas. Ang kanyang mga salita ay walang halong pagkukunwari at natural na pumasok sa puso ni Marta. Inilabas ni Marco ang isang mapa ng tren at personal siyang sinamahan hanggang sa tamang platform. Bago sila maghiwalay, iniabot niya ang isang maliit na calling card. Kung may kailangan po kayo ulit o maligaw, tawagan niyo lang po itong numero ng presinto. Habang tinatanggap ang card, buong puso siyang nagpasalamat. Maraming salamat po. Habang nasa loob ng tren at papalayo, tinanaw niya ang anyo ni Marco. Isang bagong uri ng damdamin ang nagsimulang umusbong sa puso ni Marta. Ito ay ang pagkatuklas na kahit sa malaki at tila walang pakiramdam na lungsod na ito, may mga taong may mabubuting puso. Ang hindi naasahang pagkikita sa maze ng istasyon ng Taft ay isang sinag ng liwanag na tumago sa matigas na puso ni Marta. Ngunit kung ang liwanag na ito ay magiging gabay sa kanyang landas o magdadala ng mga bagong pagsubok, hindi pa niya alam sa sandaling iyon. Ang pagkikita nila ni Marco ay nag-iwan ng maliit na alon sa puso ni Marta. Ngunit bago pa niya masuri ang tunay na kahulugan ng damdaming iyon, biglang nagbago ang sitwasyon. Pagbalik niya sa hotel at nang medyo kumalma na siya, biglang tumunog ng malakas ang kanyang telepono.
Isang international number mula sa Estonia ang nasa screen. Mula ito sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina. Si Miss Marta po ba ito? Biglang lumala ang kondisyon ng inyong ina. Ang kalmadong boses mula sa kabilang linya ay parang dumurog sa puso ni Marta. Maari po ba kayong bumalik dito sa lalong madaling panahon? Sa isang salitang iyon, muling nagblangko ang isip ni Marta. Mas malubha pala ang kalagayan ng kanyang ina kaysa sa inaakala niya. Nanginginig ang mga kamay. Agad niyang tinawagan si Ana. Ana, si Inay. Kailangan kong bumalik agad sa Estonia. Narinig niya ang paghinga ni Ana sa kabilang linya. Lubos ding nataranta si Ana at iginiit na sasama siya pabalik. Ngunit mahigpit itong tinutulan ni Marta. Inaalala ang kalagayan ng buntis na kapatid. Dito ka lang. Alagaan mo ang sarili mo at ang baby kasama si Paulo. Ako na ang bahala kay Inay. Kahit matatag niyang sinabi iyon, ang puso ni Marta ay halos sumabog sa pag-aalala. Ang takot na baka mawala ang kanyang ina. At ang pagkataranta na kailangan niyang lisanin ng Pilipinas nang hindi pa nalulutas ang problema ng kapatid. Lahat ng emosyon ay naghalo-halo at malapit na siyang magpanik. Agad siyang nag-book ng flight pabalik at nagsimulang mag-impake. Magulo ang kanyang isipan, ngunit ang katawan niya ay kumikilos na parang makina. Ang mga taon ng pagharap sa mahihirap na sitwasyon nang mag-isa ang nagtulak sa kanya na gawin ito. Nang bumaba siya sa lobby ng hotel para sumakay ng taxi papuntang airport, nandoon si Ana at si Paulo. Ate, nandito po kami para magpaalam. Sabi ni Paulo, yumuko ng malalim na may pag-aalala sa mukha. Nakikiramay po kami sa kalagayan ng inyong ina. Ipinagdarasal po namin ang kanyang mabilis na paggaling. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang maliit na sobre kay Marta. Ito po ay isang maliit na tulong mula sa akin. Gamitin niyo po para sa taxi. Sandaling nag-atubili si Marta, ngunit hindi niya ito matanggihan. Ang kilos ni Paulo ay hindi dahil sa obligasyon o pakitang tao, kundi dahil sa tunay na pagmamalasakit. Huwag po kayong mag-alala kay Ana. Poprotektahan ko po siya. Kaya po, mag-focus po kayo sa pag-aalaga sa inyong ina. Sa tapat ng mga salita ni Paulo, hindi na makasagot si Marta. Ang huling pader ng pagdududa na mayroon siya para kay Paulo ay gumuho. Paolo, pakialagaan mo si Ana. Hirap niyang sabi. Pagkatapos ay niyakap ng mahigpit ang kapatid. Ana, mag-ingat ka. Huwag kang magpapagod. Ikaw din ate, mag-ingat ka. Pakisabi kay Inay, mahal na mahal ko siya. Ang magkapatid ay nagpaalam sa isa't isa habang umiiyak, puno ng pag-aalala sa isa't isa. Sa eroplano pabalik sa Estonia, binalikan ni Marta ang mga nangyari sa nakalipas na mga araw. Ang kanyang negatibong pananaw sa Pilipinas ay lubos na nabago. Ang mga tao ay mababait, maayos ang sistema ng lipunan, at higit sa lahat, si Ana ay mas masaya kaysa sa kanyang inaakala. Malinaw na rin na si Paulo ay tunay na nagmamahal at gustong protektahan si Ana. Ngunit, mayroon pa ring natitirang pangamba sa isang sulok ng kanyang puso, ang mga hadlang sa wika at kultura, at ang bigat ng pagpapakasal ng buntis. Magiging masaya kaya si Ana sa mahabang panahon? Paulit-ulit na tinanong ni Marta ang sarili, habang tinatanaw ang papalayong kalupaan ng Pilipinas sa ilalim ng mga ulap. Pagdating ni Marta sa Tallinn Airport, dumiretso agad siya sa ospital. Nasa intensive care unit ang kanyang ina. Gising ito, ngunit delikado pa rin ang kalagayan. Marta, kumusta si Ana? Tanong ng ina sa mahinang boses. Sumagot si Marta na may halong iba't ibang emosyon. Inay, mas maayos po si Ana kaysa sa inaakala ko. Pero, buntis po siya. Nagulat ang ina sa narinig. Ngunit hindi ito ang negatibong reaksyon na inaasahan ni Marta. Ganoon ba? Kung gayon, hindi na nakapagtataka kung bakit sila nagmamadali. Naguluhan si Marta sa kalmadong reaksyon ng ina. Inay, hindi naman po ibig sabihin na dahil buntis siya ay kailangan na niyang magpakasal agad. Bahagyang ngumiti ang ina. Marta, masyado kang nag-aalala. Kung masaya ang kapatid mo, hindi ba't iyon ang mahalaga? Habang pinakikinggan ang mga salita ng ina, unti-unting napagtanto ni Marta kung gaano katigas ang kanyang pag-iisip. Ang lahat ay dapat planado. Lahat ay dapat ligtas ang kanyang paraan ng pamumuhay ay muling nasuri. Ang unos na nangyari sa Pilipinas ay nagsimula ng magdulot ng tahimik na pagbabago sa loob mismo ng puso ni Marta. Sa loob ng ilang araw sa ospital, buong puso niyang inalagaan ng kanyang ina. Pabago-bago ang kondisyon nito. At si Marta ay pagod na pagod sa pisikal at mental na paraan. Ngunit sa kabila nito, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga karanasan niya sa Pilipinas.
Lalo na ang kabaitan at mahinahong ngiti ng pulis na si Marco na nakilala niya sa istasyon ng Taft. Malinaw pa rin ito sa kanyang alaala. Napagtanto niya na ang kanyang malabong takot sa Pilipinas ay lubos na nabawasan dahil sa konkretong karanasang iyon. Nang medyo gumanda na ang kalagayan ng ina, nag-video call si Marta kay Ana. Ana, medyo bumuti na ang lagay ni inay. Ikaw, kumusta ka? Ang Ana na lumitaw sa screen ay mas masigla pa kaysa dati. Ate, mabuti naman. Ako, okay lang. Inaalagaan ako ng mabuti ni Paulo. Talaga? Inaalagaan ka ba niyang mabuti? Tanong ni Marta. Masayang ngumiti si Ana. Oo, malala ang morning sickness ko. Pero araw-araw niya akong pinagluluto ng mga pagkaing madaling matunaw. Sabi niya, ang mga buntis daw sa Pilipinas, madalas kumakain ng mainit na sabaw tulad ng tinola para sa nutrisyon. Nang makita ang masayang anyo ng kapatid, unti-unting gumaan ang loob ni Marta. Ngunit hindi pa rin siya lubos na panatag. Pero Ana, hindi ka ba nahihirapan sa pagkakaiba ng kultura? Siyempre, may mga pagkakataon. Pero ang pamilya ni Paulo, napakabait nila sa akin. Lalo na ang nanay niya. Parang tunay na anak ang turing sa akin. Habang nagsasalita si Ana, biglang sumulpot sa screen si Paulo. Ate, magandang araw po. Kumusta na po ang nanay ni? Sa magalang na bati ni Paulo, sumagot si Marta. Medyo maayos na siya. Pagkatapos, bigla siyang nagkalakas ng loob na itanong ang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Paulo, maging tapat ka sa akin. Kung hindi nabuntis si Ana, talagang magpapakasal ka pa rin ba sa kanya? Sandaling natigilan si Paulo, ngunit agad ding sumagot ng may seryosong mukha. Opo, syempre. Sa totoo lang po, nakahanda na ang singsing na ibibigay ko sana sa kanya para mag-propose. Kinuha niya ang isang maliit na kahon at ipinakita sa screen. Nang makita ang kumikinang na singsing sa loob ng kahon, naramdaman ni Marta ang katapatan ni Paulo. Hindi lang ito dahil sa responsibilidad. Tunay niyang mahal si Ana. Ilang araw matapos ang tawag na iyon, isang hindi inaasahang mensahe ang natanggap ni Marta sa kanyang telepono. Mula ito sa pulis sa Pilipinas. Nakuha niya ang contact number ni Marta mula kay Ana at nagpadala siya ng isang mainit na mensahe ng pag-aalala para sa kalusugan ng kanyang ina. Hi, Miss Marta. Si Marco po ito, yung pulis sa Taft. Nabalitaan ko po kay Ana na may sakit ang inyong ina. Ipinagdarasal ko po ang kanyang mabilis na paggaling. Habang binabasa ang mensahe ni Marco, isang kakaibang damdamin ang bumalot kay Marta. Ang kabaitan ng isang dayuhan na minsan lang niyang nakita, na nag-aalala pa sa kalagayan ng kanyang pamilya, ay nagpainit sa kanyang puso. Nag-reply si Marta ng may pasasalamat. Salamat sa iyong pag-aalala. Medyo bumuti na ang kalagayan ng aking ina. At salamat talaga sa tulong mo noon. Agad na nag-reply si Marco. Mabuti naman po kung ganoon. Kung sakaling bumalik po kayo sa Pilipinas, ako naman po ang maglilibot sa inyo sa Maynila. Ang simpleng pag-uusap na iyon ay isang bagong karanasan para kay Marta. Matagal na niyang inalis sa mga damdaming tulad ng romansa at kilig sa kanyang buhay. Ngunit sa pagpapalitan nila ng mensahe ni Marco, nakaramdam siya ng kakaibang kislap. Kasabay nito, medyo naguguluhan din siya sa sarili niyang nararamdaman. Patuloy na bumuti ang kalagayan ng kanyang ina at malapit na itong makalabas ng ospital. Tinanong ni Marta si Ana tungkol sa petsa ng kasal. Ana, kailan niyo balak magpakasal? Iniisip namin sa katapusan ng susunod na buwan. Kapag mas tumagal pa, baka lumaki na ang tiyan ko at hindi na kasya ang wedding dress. Ganoon kabilis? Gulat na tanong ni Marta. Ipinaliwanag ni Ana. Oo, dito sa Pilipinas, hindi naman kakaiba ang magpakasal habang buntis. Sa katunayan, parang natural lang at tanggap ng lahat. Nang marinig ang mga salita ni Ana, napagtanto ni Marta na ang lipunang Pilipino ay mas bukas at mapagparaya kaysa sa kanyang inaakala. Kung ganoon, kailangan kong dumalo. Nang sabihin niyo ni Marta, narinig niya ang masayang sigaw ni Ana sa kabilang linya. Talaga ate? Sobrang saya ko kung makakapunta ka. Nang marinig ang boses ng kapatid na puno ng kagalakan, naramdaman ni Marta na tama ang kanyang desisyon. Babalik siya sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang layunin ng kanyang paglalakbay ay ibang-iba na. Hindi para pigilan ang kasal ng kapatid, kundi para buong pusong ipagdiwang ito. At sa puso ni Marta, isang maliit ngunit tiyak na pag-asa ang umusbong ang muling makita si Marco upang dumalo sa kasal ni Ana. Muli siyang babalik sa Pilipinas.
Nang sabihin niya ang desisyong ito sa kanyang ina, medyo kinabahan si Marta. Nakakaramdam siya ng guilt. Naiiwanang mag-isa sa Estonia ang kanyang ina na kagagaling lang sa sakit. Inay, ako po. Bago pa matapos ni Marta ang sasabihin, nagsalita na ang kanyang ina. Marta, pumunta ka sa kasal ni Ana. Huwag mo akong alalahanin. Pero inay, hindi kita maaaring iwanang mag-isa. Sa sinabi ni Marta, ngumiti ang ina. Nangako si Elena na bibisitahin niya ako paminsan-minsan. At isa pa, magaling na ako, hindi ba? Nagpapasalamat si Marta sa pag-unawa ng ina. Sa huli, tinanggap ni Marta ang alok ng ina at nagpasya siyang muling bumalik sa Pilipinas. Ang kanyang pangalawang paglalakbay sa Pilipinas ay may ibang pakiramdam. Kung dati ay puno ng pangamba at pagdududa ang kanyang mga hakbang, ngayon ay puno ito ng pag-asa at kagalakan. Ang pagnanais na ipagdiwang ang masayang kasal ng kapatid at ang bahagyang kilig sa posibleng muling pagkikita nila ni Marco. Habang nagbubok ng flight, nagpadala si Marta ng mensahe kay Marco. Sa susunod na linggo, babalik ako sa Pilipinas para dumalo sa kasal ng kapatid ko. Agad itong sumagot. Talaga po? Magandang balita po yan. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo po akong ipakita sa inyo ang mga magagandang lugar sa Maynila. Kinilig si Marta sa mensaheng iyon. Pagdating niya sa NAIA, sinalubong siya ni Ana at Paulo. Nang makita ang medyo umbok na tiyan ni Ana, muling naramdaman ni Marta ang katotohanan. Magiging ina na talaga si Ana. Nang marahang hawakan ni Marta ang tiyan ni Ana, masayang ngumiti ang kapatid. Ate, kumusta naman po ngayon? Medyo nagustuhan niyo na po ba ang Pilipinas? Pabirong tanong ni Paulo. Tapat na sumagot si Marta. Oo, mas panatag ang loob ko ngayon kaysa noong unang dating ko. At masaya akong makita na tunay na masaya si Ana. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, kinontak ni Marta si Marco. Nandito na ako sa Pilipinas. Kung may oras ka, pwede ba tayong magkita? Parang naghihintay, agad na sumagot si Marco. Siyempre po, tatawagan ko po kayo pagkatapos ng trabaho ko. Nang gabing iyon, dinala ni Marco si Marta sa isang rooftop restaurant sa BGC. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang ganda ng Maynila sa gabi. May ganito po bang tanawin sa Estonia? Mula sa rooftop. Habang pinagmamasdan ng karagatan ng mga ilaw na parang mga hiyas, ngumiti si Marta. Maganda rin ang talin. Pero ito ang unang beses na nakakita ko ng ganito kadakilang tanawin. Habang dahan-dahang naglalakad, natural silang nag-usap. Bakit po kayo naging pulis? Tanong ni Marta. Sandaling nag-isip si Marco. Gusto ko po ng trabahong makakatulong sa mga taong nangangailangan. Lalo na sa mga nasa sitwasyong hindi nila kayang lutasin mag-isa. Tulad ko. Pabirong sabi ni Marta. Tumawa si Marco. Masaya po akong natulungan ko kayo noon. Kapag may masamang karanasan ng isang dayuhan sa Pilipinas, naaapektuhan po ang imahe ng buong bansa. Humanga si Marta sa pagiging maalalahanin ni Marco. Habang umiinom ng kape, tinanong ni Marco si Marta. Ano po ang trabaho ninyo sa Estonia? Ikinuwento ni Marta ang kanyang trabaho sa bangko. Stable, pero medyo boring. Araw-araw, pare-pareho lang. Hindi niyo po ba naisip na subukan ng isang bagong hamon? Natigilan si Marta sa tanong ni Marco. Gusto ko, pero kailangan kong alagaan ang pamilya ko. Kaya palagi kong pinipili ang ligtas na landas. Sa tapat na sagot ni Marta, tumango si Marco na may pag-unawa. Mahalaga po ang sakripisyo para sa pamilya. Pero kasing halaga rin po ang sarili ninyong kaligayahan. Ang mga salita ni Marco ay tumagos ng malalim sa puso ni Marta. Ito ay katulad ng sinabi ng kanyang ina. Para kanino ka ba nabuhay? Mahinahon ngunit direktang tanong ni Marco. Hindi makasagot si Marta. Ang tanong na iyon ay umanig sa pinakailalim ng kanyang pagkatao. Sa buong buhay niya, palagi siyang nabuhay para sa iba. Para sa kanyang ina. Para kay Ana. Ngunit ni minsan, hindi siya nabuhay para sa kanyang sarili. Pakiramdam ko, palagi ako nabuhay para sa iba. Dahil inisip kong iyon ang aking tungkulin. Nanginginig na sabi ni Marta. Marahang hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Pero ngayon, maaari na po kayong gumawa ng sarili ninyong desisyon, hindi po ba? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marta ang isang malaking pagbabago sa kanyang puso. Siya, na laging naghahanap ng katatagan at seguridad, ay unang beses na nakaramdam ng pagnanais para sa pakikipagsapalaran at pagbabago. Ang makilalang isang taong tulad mo ay isang bagong karanasan para sa akin. Gabi na sila natapos mag-usap. Tungkol sa kanilang mga pangarap, mga problema,
at sa hinaharap. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalong nahuhulog ang loob ni Marta sa tapat at mabait na pagkatao ni Marco. Isang araw bago ang kasal, tumulong si Marta kay Ana sa mga paghahanda. Final check ng wedding dress, pakikipag-usap sa coordinator ng venue at paghahanda ng mga message cards para sa mga bisita. Sa gitna ng abala, biglang tinitigan ni Ana si Marta. Ate, parang nagbago ka. Ang saya ng itsura mo ngayon. Talaga? Ano bang pinagkaiba? Tanong ni Marta. Tumawa si Ana. Dati, palagi kang mukhang nag-aalala. Ngayon, kalmado ka at parang may inaasahan sa hinaharap. Baka naman may nanliligaw sa'yo? Sa matalas na puna ng kapatid, namula si Marta. Wala ah. Nagustuhan ko lang ang Pilipinas. Ngunit tila alam na ni Ana. Ate, baka naman si Marco yan. Narinig ko kay Paolo. Napakabait at tapat daw niya. Magkaklase pala sila sa kolehiyo. Nagulat si Marta nang malaman na magkakilala pala si Paolo at Marco. Ang pagkakataong iyon ay tila ginabayan ng tadhana na lalong nagpaganda sa kanyang impresyon kay Marco. Nang gabing iyon, nag-video call si Marta sa kanyang ina sa Estonia. Marta, maayos ba ang paghahanda sa kasal ni Ana? Tanong ng ina. Masayang sumagot si Marta. Opo, mukhang magiging napakagandang kasal. Ang sigla ng itsura mo anak. May maganda bang nangyari? Sa matalas na obserbasyon ng ina. Nagulat si Marta ngunit alam niyang hindi na niya ito maitatago. May nakilala po akong pulis, si Marco. Napakabuti po niya. Nang marinig ang pag-amin ni Marta, masayang ngumiti ang ina sa kabilang screen. Aba, sa wakas, nagkaroon na rin ng tagsibol ang anak ko. Mabuti naman. Gumaan ang loob ni Marta sa positibong reaksyon ng ina. Pero inay, wala pa pong kasiguraduhan. Sa pagkakataong ito, subukan mong maging tapat sa puso mo. Matagal ka nang nabuhay para sa iba. Oras na para isipin mo ang sarili mong kaligayahan. Naantig si Marta sa mga salita ng ina. Tunay ngang hinahangad din ng kanyang ina ang kanyang kaligayahan. At dumating na ang araw ng kasal ni Ana at Paolo. Ang seremonya na ginanap sa isang magandang hardin sa Quezon City ay tunay na napakaganda. Ang anyo ni Ana, na nakasuot ng puting wedding gown at isang modernong Filipiniana, ay parang isang prinsesa sa isang kwento. Habang pinagmamasdan ng nagniningning na kapatid, pinigilan ni Marta ang kanyang mga luha. Ate, huwag kang umiyak. Masisira ang make-up mo. Pabirong sabi ni Ana. Tumawa si Marta habang pinupunasan ang mga luha. Ang aming Ana ang pinakamagandang bride sa buong mundo. Sa taos-pusong papuri ni Marta, naluha rin si Ana. Dumalo ang mga pamilya at kaibigan. Lahat ay nagdiriwang para sa dalawa. Lalo siyang naantig sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga magulang ni Paolo. Marta, Hija, salamat sa pagpunta mo mula sa malayo. Ngayon, tunay na tayong isang pamilya. Ang mga salita ng ina ni Paolo ay nagpainit sa kanyang puso. Habang pinapanood ang dalawang nagpapalitan ng mga panata ng pag-ibig, napagtanto ni Marta kung gaano siya nagkamali sa kanyang mga prejudice. Ang pag-ibig ay kayang lampasan ang mga hangganan, kultura at wika. Ang pagmamahalan ni na Paolo at Ana ay totoo. Sa reception, dumating din si Marco na nakasuot ng suit. Bahagyang kinilig si Marta sa formal na anyo nito. Marta, napakagandang kasal. Mukhang napakasaya ni Ana. Lumapit si Marco at kinausap siya. Salamat sa pagpunta mo, Marco. Naging abala ako at hindi na kita nakontak ng maayos. Ngumiti si Marco. Walang anuman. Isang karangalan na makasama kayo sa espesyal na araw na ito. Matapos ang reception, inaya ni Marco si Marta na maglakad-lakad. Naglakad sila sa magandang hardin na may mga ilaw. Noong una tayong nagkita, nag-alala talaga ako. Pero ngayon, masaya akong makita na masaya si Ana. Tumango si Marta. Oo, noong una, puno ako ng pangamba. Pero ngayon, sigurado na ako, magiging masaya si Ana. Kailan po ang balik ninyo sa Estonia? Tanong ni Marco. Natigilan si Marta. Ang kanyang flight pabalik ay nakabook 3 araw mula ngayon, ngunit sa ngayon, malakas ang pakiramdam niyang ayaw na niyang umuwi. Hindi pa ako sigurado. Malabong sagot ni Marta. Sa sagot niyang iyon, umasa si Marco. Ibig sabihin, maaari pa po kayong manatili ng mas patagal sa Pilipinas? Oo, baka ganoon nga. Nahihiyang sagot ni Marta. Masayang ngumiti si Marco. Mabuti naman. Kung ganoon,
May pagkakataon pa akong ipakita sa inyo ang tunay na ganda ng Maynila. Sa tapat na kagalakan ni Marco, nakaramdam si Marta ng isang matamis na kilig na hindi pa niya naramdaman kailanman. Kinaumagahan pagkatapos ng kasal, gumawa si Marta ng isang mahalagang desisyon. Ipinagpaliban niya ng isang linggo ang kanyang flight pabalik sa Estonia. Ana, mananatili muna ako rito sa Pilipinas. Gusto ko pang mas makilala ang bansang ito. Nang marinig ang desisyon ni Marta, tunay na natuwa si Ana. Talaga ate? Kung ganoon, mas magkakasama pa kayo ni Marco. Nang makita ang masayang reaksyon ng kapatid, nakumpirma ni Marta na tama ang kanyang desisyon. Nang ibalihan niya kay Marco ang pagpapaliban ng kanyang pag-alis, narinig niya ang tunay na kagalakan sa boses nito sa kabilang linya. Iyan ang pinakamagandang desisyon. Sakto, may leave din po ako ngayong linggo, kaya may papakita ko sa inyo ang tunay na Maynila. Dahil sa positibong reaksyon ni Marco, lalong sumigla ang puso ni Marta. Ang pinakamatapang na desisyong ito sa kanyang buhay ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng pinto tungo sa isang bagong kinabukasan. Mula sa sumunod na araw, tinupad ni Marco ang kanyang pangako. Kumuha siya ng leave at ipinakita kay Marta ang iba't ibang mukha ng Maynila. Ang una nilang pinuntahan ay ang Intramuros, kung saan nananatili ang mga lumang gusali. Hindi tulad ng tourist spot na Las Casas, dito ay ramdam pa rin ang buhay ng mga tao na lubos na ikinahanga ni Marta. Wow! May mga ganito pa palang mga lumang estruktura mula sa panahon ng Kastila. Dito po naghahalo ang luma at bagong Pilipinas. Sa tabi ng isang simbahan na daan-daang taon na, mayroon ding mga modernong art gallery. Habang nakikinig sa paliwanag ni Marco, muling naramdaman ni Marta ang lalim ng kulturang Pilipino. Para sa tanghalian, dinala niya si Marta sa Binondo, ang pinakamatandang Chinatown sa mundo, para sa isang food tour. Namangha si Marta sa iba't ibang uri ng pagkain. Ganito pala karaming pagkain ang hindi ko pa natitikman. Mahalaga po sa mga Pilipino ang pagkain bilang pagsasama-sama. Ang pagkain ng pinakamasarap na pagkain sa tamang panahon ay itinuturing na isang luho, paliwanag ni Marco. Kinabukasan, binisita nila ang Bonifacio Global City, kung saan nagtatayuan ang mga modernong gusali, ang mga futuristic na disenyo ng mga building at ang tanawin ng kalungsuran sa likod nito. Ibang-iba ito sa tanawin ng Intramuros. At muling namangha si Marta. Kahapon, nakita ko ang lumang Pilipinas. Tapos ngayon, parang nasa hinaharap naman ako. Nakakamanghang bansa. Iyan po ang ganda ng Maynila. Patuloy na nagbabago, pero pinapanatili pa rin ang mga tradisyon na dapat protektahan. Ang dinamismong iyan ang nagpapaganda sa lungsod na ito. Buong pagmamalaking sabi ni Marco. Sinasabing isang digital advanced na bansa rin ng Estonia. Pero wala kaming ganitong sigla, tumangong sabi ni Marta. Nang gabing iyon, sa isang terrace sa tabi ng Ilog Pasig. Habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng gabi, mas malalim ang kanilang naging usapan. Ano po ang tunay ninyong pangarap? Hindi ang trabaho sa bangko, kundi ang isang bagay na talagang gusto ninyong gawin mula sa puso? Tanong ni Marco. Sandaling nag-isip si Marta. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang pangarap na matagal na niyang itinago. Noong bata ako, gusto kong maging tour guide. Hinangaan ko ang trabahong naglalakbay sa iba't ibang bansa at ipinakikilala ang kanilang kultura sa mga tao. Nagniningning ang mga mata ni Marco nang marinig ang pangarap ni Marta. Kung ganoon po, bakit hindi niyo simulan ngayon? Ngayon? 32 na ako. Hindi ba't huli na para magsimula ng bago? Nang magpakita ng pag-aalinlangan si Marta, mariing sinabi ni Marco. Hindi po huli. Sa katunayan, ang mga karanasan ninyo hanggang ngayon ay magiging malaking yaman, lalo na't isang taong tulad ninyo na nakakaintindi sa kultura ng Estonia at Pilipinas ay maaaring maging tulay sa dalawang bansa. Napakalaking kabuluhan po niyon. Habang pinakikinggan ang mga salita ni Marco, naramdaman ni Marta ang isang bagong sinag ng pag-asa sa kanyang puso. Kaya, kung kaya talagang gawin niyon? Sa takot na tanong ni Marta, sumagot si Marco ng may buong kumpiyansa. Kaya niyo po. Sigurado po ako. Isang gabi, habang papalapit ang huling araw ng kanyang pananatili, muli nilang tinanaw ang city lights mula sa isang observation deck. Marta, pwede po ba akong maging tapat sa inyo? Medyo kinakabahang sabi ni Marco. Ano iyon? Nagtatakang tanong ni Marta. Sandaling nag-atubili si Marco, pagkatapos ay naglakas loob na sabihin. Mayroon po akong espesyal na nararamdaman para sa inyo. Mula noong una tayong magkita, hindi na po kayo nawala sa isip ko.
Sa biglaang pag-amin ni Marco, uminit ang mukha ni Marta. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng ganito, kaya hindi ko alam ang gagawin. Hindi po kailangang magmadali. Dahan-dahan nating kilalanin ang isa't isa. Marahang hinawakan ni Marco ang kamay ni Marta. Ang init na unang beses niyang naramdaman ay nagpatibok ng malakas sa kanyang puso. Marco, salamat sa pagmamahal mo sa isang taong tulad ko. Ang mga salitang iyon ay mula sa tapat na puso ni Marta. Ang ilang linggo sa Pilipinas ay umanig sa mga paniniwalang matagal na niyang binuo at ipinakilala sa kanya ang isang bagong sarili na hindi niya kilala. Isang bagong landas ang malinaw na iginuhit sa mapa ng kanyang buhay. Papalapit na ang huling araw ng pinalawig na pananatili ni Marta sa Pilipinas. Ngunit sa kanyang puso, isang mahalagang desisyon na ang nabuo. Nang umagang iyon, kasama si Marco, binisita nila ang parke malapit sa istasyon ng TAF, ang lugar kung saan sila unang nagkita. Gusto niyang sabihin ang isang mahalagang bagay sa isang lugar na puno ng alaala. Marco, may mahalaga akong desisyon. Nang sabihin iyon ni Marta, nang may seryosong muka, tinitigan siya ni Marco na may kaba. Anong desisyon po iyon? Huminga ng malalim si Marta. Babalik muna ako sa Estonia para ayusin ang mga gamit ko. Pagkatapos, babalik ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, para manirahan na dito. Hindi makapaniwala si Marco sa narinig. Talaga po? Seryoso po kayo? Oo, totoo. Gusto kong magsimula ng bagong buhay dito. Pagkatapos ay nag-atubili sandali si Marta at naglakas loob na magpatuloy. Kasama ka. Sa tapat na pag-amin ni Marta, niyakap siya ng mahigpit ni Marco, puno ng emosyon. Marta, salamat. Mahal na mahal din kita. Sabay nating buuin ang ating bagong buhay. Nang hapong iyon, sinabi ni Marta kina Ana at Paulo ang kanyang desisyon. Talaga? Titira ka na sa Pilipinas, ate? Hindi makapaniwalang sigaw ni Ana. Oo. Sa wakas, susubukan ko ng piliin ang sarili kong kaligayahan. Ate, sobrang saya ko. Ngayon, magkakasama na ang buong pamilya natin dito sa Pilipinas. Nang makita ang masayang reaksyon ni Ana, nakumpirma ni Marta na tama ang kanyang desisyon. Buong puso rin siyang binati ni Paulo. Marta, napakatapang na desisyon po iyan. Susuportahan po namin kayo hanggang sa masanay kayo sa buhay dito sa Pilipinas. Nagpapasalamat si Marta sa mainit na salita ni Paulo. Ngunit may natitira pang isang malaking hadlang, ang pagkumbinsi sa kanyang ina. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng mahabang video call. Inay, may mahalaga po akong desisyon. Balak ko pong lumipat sa Pilipinas. Ano? Bakit bigla? Naguguluhang reaksyon ng ina. Ipinaliwanag ni Marta ang kanyang plano. Gusto ko po sanang sumama kayo sa Pilipinas. Napakaganda po ng serbisyong medikal doon at malapit ng mga anak si Ana. Kung nandyan po kayo, mas magiging panatag ang loob naming lahat. Sandaling natigilan ang ina. Kaya ko kaya magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas? Sa takot sa boses ng ina, sumagot si Marta ng may buong kumpiyansa. Kaya niyo po, inay. Ako po ang mag-aayos ng lahat. At saka, napakaganda po ng suporta para sa mga senior citizen sa Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Marta sa Estonia. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-uwi ay hindi para sa pamamaalam, kundi para sa paghahanda sa isang bagong simula. Nang makita siya ng ina, nagulat ito sa malaking pagbabago sa kanyang anyo. Marta, nagbago ka talaga. Inay, sobrang saya ko po ngayon. Ito ang unang beses na pakiramdam ko ay gumawa ako ng desisyon para sa sarili ko. Nang makita ang masayang mukha ng anak, unti-unting nabuo rin ang desisyon ng ina. Nag-resign si Marta sa bangko, kung saan siya nagtrabaho ng 12 taon. Nagulat ang kanyang mga katrabaho, ngunit nang makita ang kanyang matatag na desisyon, buong puso nila siyang sinuportahan. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, tinanggap ng kanyang ina ang alok ni Marta. Marta, sasama ako sa Pilipinas. Gusto kong makita kung anong lugar ang nagbibigay sa iyo ng ganyang kasayahan. Naiyak si Marta sa desisyon ng ina. 3 buwan ang lumipas, magkasamang lumapag sa airport si Marta at ang kanyang ina. Sa pagkakataong ito, ang kanilang paglalakbay ay hindi para sa bakasyon, kundi para sa isang bagong buhay. Sa airport, sinalubong sila ni Marco, Ana at Paulo. Tita, magandang araw po. Ako po si Marco. Marami na pong naikwento si Marta tungkol sa inyo. Magalang na bati ni Marco. Tinitigan siya ng ina.
Ikaw pa lang nagpasaya sa Marta ko. Bahagyang nahiya si Marco at yumuko. Ang kanilang bagong buhay sa Pilipinas ay nagsimula ng maayos. Ang ina ni Marta ay regular na nagpapagamot sa isang ospital sa Maynila at mabilis na bumuti ang kanyang kalusugan. Nag-focus si Marta sa pag-aaral ng Filipino habang inihahanda ang pagsisimula ng isang trabaho na magiging tulay sa kultura ng Estonia at Pilipinas, lalong lumalim ang relasyon nila ni Marco. 6 na buwan ang lumipas, nagsilang si Ana ng isang malusog na batang lalaki. Ito ang sandali kung kailan naging tita si Marta. Ate, salamat talaga. Malaking tulong na nandito ka. Habang pinagmamasdan si Ana na karagaang sanggol, muling naramdaman ni Marta ang init ng pamilya. At 1 taon nang lumipas, ikinasal din sina Marta at Marco. Isang mainit na seremonya na pinaghalo ang kultura ng Pilipinas at Estonia. Noong una, pumunta ako rito para pigilan ang kasal ng kapatid ko, pero sa huli, ako rin pala ang ikinasal sa isang Pilipino. Nang sabihin iyon ni Marta sa kanyang wedding speech, na puno ng tawanan ng venue. Minsan, ang buhay ay nag-aalok ng mga hindi inaasahang regalo na higit pa sa ating mga plano. Ang natagpuan ng isang babae mula sa malayong hilagang bansa ay hindi lamang pag-ibig sa isang dayuhang lupain. Ito ay ang tapang na mamuhay, ayon sa sariling puso at ang tunay na kaligayahan. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na kung lalampasan natin ang pader ng prejudice at magkakaroon ng tapang na humakbang, isang magandang bahaghari ang tiyak na naghihintay sa atin pagkatapos ng ulan. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe at ilike ang aming channel. Sa hinaharap, patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong nagbibigay init sa puso.